Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Senador Amy Marcos hindi nga di umano pinalagpas kahit ang asawa ni President Bongbong Marcos na si First Lady Liza Marcos dahil wala daw itong sasantuhin kahit pa si First Lady Liza Marcos kung nasa maling gawain naman ito dahil ayaw nang maulit ang nangyari pa noon sa kanyang ama sa mga Marcoses. The Philippine government is very frustrating with the kind of people who have access to the various departments and agencies. I'm wondering why the president is not involving himself to the various corrupt activities going on, particularly in the DA. Thank you so much, Senator Amy. Please make sure justice is served for the people. This may be the way to many truths to start rising out of corruption. This truth is going to be an eye-opener. I have lost my own family defending the Marcos name to finally get corruption in jail. Maybe the start for Philippines to start having more self-respect and open their eyes to the truth. To jail the First Lady will gain back the confidence of the people that they can rise again. Yes, of course, be alert dahil Senador Amy, you had experience about maingay masa, lalo mga nais kudita ng masa. Huwag nang maulit sa inyo what you experienced to your father before, so be strong in government. Naipukol sa inyo. Nakaahon na kayo, huwag inyong ipukol ang lahat ng sisi sa government. So awareness important at di mo naman maitatago kos lahat. Lalabas yan sekreto, baho, mas mabuting good job lahat sa pag-unlad ng bayan. Ang Pinas, pinakamasipag magbigay ng mga news in government. So di maitatago, so gawin tama sa pag-unlad ng bayan. Papuri sa Diyos, salamat po. Ayon nga sa naging kataga ni Senador Amy Marcos, nakakagalit, nakakabagabag at nakakalungkot ang walang tigil na smuggling sa mga produktong agrikultura. Kaya dapat ituloy ang hearing kahit sino man ang tamaan. Dapat walang sasantuhin ang gobyerno. Wala na sanang postponement. Nang sa gayon matapos ang maraming taon ng paglusot at pagsalang, makulong na habang buhay ang mga kriminal, smuggler at mga walang malasakit na pasimuno netong malawakang pagsasabotahe sa ating agrikultura. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mismo, si Senator Amy nagsalita na today. How many hours ago to? 5 hours ago. Okay. Basahin ko lang yung hindi pa nakakarinig. Sabi ni Manang Amy, nakakagalit, nakakabagabag at nakakalungkot. Usapang smuggling na naman. Bigyan naman natin ng katarungan ang mga magsasaka na pinaka-apektado sa isyo na ito. Ikulong na ang smuggler. Now na. Okay, presidential sister. Okay? Ito pang sabi niya, nababagabag ako sa mga aligasyon patungkol sa smuggling na ito, lalo na personal kung nalalaman ang paghihirap ng ating mga kababayang magsasaka. Para sa kanila at sa ngalan ng katarungan, marapat lamang na maaring imbestigahan na ang akusasyon ng walang takot at pagpabor hanggang sa malaman natin ang buong katotohanan. Wala na sanang postponements nang sa gayon matapos na ang maraming taon na palusot at pagsalag. Makulong na ang mga kriminal, smugglers at mga walang malasakit sa pasimuno nitong malawakang pagsasabotahe sa ating agrikultura. Nakakagalit, nakakabagabag at nakakalungkot. January 31, 2023. Kung natatandaan ninyo, sometime in August, last year, nagsalita din to si Manang ninyo, Manang natin. Hanapin ko na yung sinabi ni Manang. Sabi niya, huwag ninyong niloloko ang ading ko.
Okay, sabi niya dito, the authorized and fraudulent use of office of the president to justify the importation of sugar is ultimate proof that the thick-faced agricultural smugglers are lording it over the Department of Agriculture. An immediate reshuffle of the DA's highest official is urgent to dismantle criminal syndicates within the government. Paano na rin? Wala namang na-reshuffle dahil si BBM ang ang department head at lalong lumala. Ang sabi pa ni Taning, tanggalin lang daw si Vic Rodriguez, dating executive secretary back then, ay, kalahati ng problema ng administrasyon ay mawawala na. Bakit ngayon? Bakit samot-sari ang mga problema? At bakit laging inuugat dito si Vic Rodriguez sa issue na wala na siya, nananahimik na yung tao? Right? Nananahimik na yung tao, dinadrag nyo pa. Ang sabi nyo, pag tinanggal nyo siya, magiging mabuti na ang kalakaran ng Marcos administration. At yung mga binintang ng mga, may mga nagsisend sa akin na mga, mga palangga, yung mga talagang gustong, akala na siguro Syonga Bells ang lola ninyo na pagpapapatulan ko, na ganito, ganyan, si Vic may ganito, ganon. Wala akong pakialam kay Attorney Vic Rodriguez. We're not friends. I don't know that person. Ngayon sinasabi, eto daw, may mga perang ganyan. May pera pala siya na sinasabi nila ng urap daw sa gobyerno, alam nyo pala bakit din nyo kasuhan? Di ba? Bakit nyo sa kinukunik dito sa issue ngayon ng sibuyas? Okay, balikan natin sa sibuyas smuggling at dito sa hearing. Pinag-usapan natin dito palangga kasi yung hearing sa Senado, sa Kongreso, doon sa Committee on Ways and Means na ipinatawag itong Michael Ma na ito. Okay? Michael Ma na kasama ng Mrs. President, ng Undersecretary Franz Imperial at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta. Pinakita na natin yung ang video, ang picture ng kanilang office na iisa lang na ipaliwanag na natin yan. So ngayon may mga nagtatanggol diyan na parang normal lang daw yun magkasama ang opisina. Okay, fine. All right? Fine, normal lang, whatever kung ano yung mga palusot ninyo. Pero ang question dito, mga palangga, bakit dinidelay itong hearing na ito? Bakit all of a sudden, dito na lang siya nga ba yung Pilipino, na nakaschedule na ang hearing dito sa smuggling na ito? Siyempre, yung Kongreso, magkakalap yan. Di ba, nag-issue sila ng sabina, di ba, magkukulik sila ng mga dokumento, at pinatawag yung mga witnesses at kung mga resource person nilang tinatawag. Tapos all of a sudden, 5, 6, 7, 8, 9, like last minute, ipapakancel ninyo. Bakit? Kasi meron kayo niluluto. Nakarating sa akin, mga hitad. Ay, nako, tumigil nga kayo. After flag ceremony today, okay? After flag ceremony today, mga palangga, nag-meeting si Cheloy. Kaya deny nyo to si Cheloy. Alam niyo naman yung mga tao dyan mismo nag-serve sa inyo sa loob ng Malacanang, sukang-sukan na rin sa kaletsihan na nakikita nila, na witness nila, lalo na pag nagwawala ang babaeng ahas. Alright. So nag-meeting kayo mga hitad, si Cheloy, si Bukangkang at si Christine Evangelista ng ASEC ng Department of Agriculture. Bakit kayo nag-meeting kanina after flag ceremony? Para i-counter nyo itong mga pinapalabas natin? Kung gusto nyo talagang malinis yung pangalan ng mga sangkot dito, huwag nyong i-delay. Huwag nyong i-postpone itong congressional hearing na ito sa smuggling. Kasi doon pa lang nakikita na doon pa lang sa pagpigil ninyo na hindi man lang kayo nagpaliwanag kung ano yung reason. Ibig sabihin, meron kayong kino-cover up. At itong si Taning, ngayon lang nagsalita. Bakit? Ngayon pa lang ba nabubuang yung mga script? 'Di ba? Anong isasabi niya yung wala daw ebidensya. Ay nako, magsama kayo pagbulin ko yun ni Clarita. Ito si Clarita Carlos kasi connect na ito palangga Nagsimula itong mga revelasyon dito, yung pakikialam ni Mrs. President sa appointment. At itataya kong alindog ko, 'di ba? Hindi niya pwedeng pasinungalingan na hindi siya nakikialam sa appointment. Pumunta nga pala kayo sa page sa Facebook, ang ebidensya. Nandoon yung voice ni Mrs. President, din-download ko. At marami pa tayong mga ida-download doon. Kaya kung gusto niyo ma-update, silip-silip lang kayo doon. Doon natin na-update yung mga
ang ebidensya sa Facebook. Ngayon mga palangga, ang dami kasing kasinungalingan. Okay? Sabi nga natin na nagsama-sama tayo para ibangon muli, pero ito umaalingasaw na. Mamaya lalabas kayo, siguro naghahanap kayo ng mga yung clone ni Michael Ma. O baka mag-i-import kayo sa China, imported na Michael Ma. Well, the fact na si Michael Ma is what do you call it? Chinese. Ang napapansin ko lang, even nung panahon ni Pangulong Duterte, yung Michael Yang. Is that Michael Yang? Di ba? Yung sa Farmally. Ano na nga pala na nangyari dun sa Farmally na yon? Mga Chinese din yung involved. Parang nakikita ko, ang nagpapatakbo na lang ba sa bayan natin, hindi Pilipino, kundi mga ibang lahi na binabayaran itong mga tao na nakikikonives sa mga taong gobyerno sa ngalan ng salapi na wala kayong pagmamahal sa bayan. Walang exemption whether in the past president kasi walang naging perfect na gobyerno. Kahit ang panahon ni Duterte, kinabog ko rin yan. Okay? Hindi tayo pwede magbulag-bulagan. So, ang nakakalungkot lang, alam mo kanina nagdinilay-nilay ako, sabi ko ng ganon, lagi na lang may Chinese na involved. Ito na lang ba talaga ang Pilipinas kung mahal? Na lagi na lang yung mga pinapaupo sa gobyerno ay nakikipagsabuatan dito sa mga sindikatong ito. Ngayon, hindi pwedeng i-deny, okay, ni Clarita Carlos na hindi totoo ang sinabi ko na meron siyang Intel report. Nakalagay sa Intel report niya na ang sangkot, okay, na ang sangkot dito ay ang bayaw ng presidente na si Martin Araneta. Binasa ko na sa inyo kagabi. Yung mga hindi nakanood, ayoko na basahin uli. Balikan nyo na lang kung gusto nyo. Pero sige, basahin ko yung part na na bonggang-bongga para sa ngayon na nakakanood. Okay, ito. Alam nyo, sa dami ng issue mga hitad, I wish, wala na yan. Okay, tingnan natin dito. Ito sa natin, sa notes. Alam mo naman, inaano ko lahat yung mga natin, mga ebidensya. Mga ebidensya dito, mga hitad. Number 13, di ba sabi ko kagabi sa inyo, sabi mo Clarita Carlos, my report is confidential and I need to be honest. And it did not leak to anyone and it's up to you. The First Lady, she's talking to the First Lady and the President whether to do the right or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders whoever they are. Tapos nakalagay pa nga, sabi ni Clarita, thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Diba? Binigyan siya ng allowance ni Mrs. President. Ngayon, mga palangga, malinaw sa sikat ng araw na may niluluto itong mga taong sangkot. Sinasabi ko sangkot. Hindi ko naman sinabing convicted. Dahil inimbita sila doon sa hearing kung saan doon ay tatanungin sila, gigisahin sila. 'Di ba? Maririnig natin kung ano yung kanilang involvement, yung pagkasangkot dito sa hoarding na ito and smuggling not only sibuyas, not only asukal, 'di ba? Na ang asukal, alam ko na pinirmahan naman talaga ni PBBM yung 300 metric tons na 'yon. Siyempre, wala talaga eh. Kaya nga sabi ko, Mr. President, talaga ba babangon tayo o ang sabi ni Bantag, budol-budol man. Pero ang sabi ko, budol-budol muli. Yun ba yun? Budol-budol muli. Minsan naloloka na lang ako. Sabi ko, tangin ng mga dilawan na ito. Tama pala yung mga sinabi nila. Alam mo yon? Pero you know what? Ang nakakatawa, dahil mas dilaw pa yung mga nakaupo ngayon. Dahil ang dilaw, mo si Kiko, si Kiko, yung mahilig sa saging. O bigyan daw ng chance si Mr. President na mamuno sa DA o biglang nag-iibay ang tono. Hindi na ba napapansin ang mainstream media na nahimik? Ang mga dilawan, nagsasandib puwersa. Ang Rappler, lahat sila. Hindi pa ba hudyat yun na may nagbigay sa kanila? Nakita nyo naman, nagpa-laptop. Diyan sa Malacanang, nagpa-laptop, smart TV, nagpa-iPhone, at kung ano-ano, pakimkim and everything. So ito'y hudyat. Dahil ako, lumaban tayo, mga palangga, lumaban ako para sa pagbangon, para sa Pilipino, hindi para proteksyonan itong mga hoarders.
proteksyonan at kawawain yung mga farmers. At patuloy na aalis yung ating mga nanay at tatay at maiwan ng mga anak, mga OFW pagdating sa Kuwait, papatayin lang ng walang kalaban-laban. Dapat nga, I don't know kung nag-order na ba si PBBM ng total. Dapat temporarily o kahit na, iban na itong pagpapaalis muna sa mga OFW at bigyan sila ng livelihood program. May datos naman kayo dyan. Kung kayang mag-spend ng milyon-milyon fuel going in and out of the country, pwede bigyan siguro ng livelihood program itong mga OFW para hindi na sila umalis, para hindi na sila tumakas. Kung nakakalusot itong mga hoarders na ito, kumikita sila ng bilyon-bilyon dahil sa pang-hoard nila, pang-smuggle ba nila? Itong bilyon na ito, ilang OFW ang maliligtas kung ibibigay natin yung perang yun instead na mapunta sa mga smugglers. Kasi tinandaan ko yung sinabi ni PBBM, ibabangon muli ang mga magsasaka. Bibigyan, asan na yung yung kanilang mechanization? Asan na yung ayuda sa kanila in terms of i-improve yung kanilang pagsasaka? Puro nakafocus tayo sa importation. Sabi nga ni PBBM, normal lang daw yung mga nag-hoard. Recently sa kanyang interview, di ba nakakasuka yung ganon? Parang part of the business ang hoarding. Instead na hulihin natin ang mga hoarders, dapat walang puwang ang mga hoarders. At ito yung mga tumataas na presyo, dapat merong price control. Andiyan yung DTI natin. Napakadali lang naman ito eh. Pero bakit pinapayagan? Napatuloy na mamayagpag ang hoarder. Sabi nga ni Manang Amy, diba, ang tagal-tagal din itong na to, dapat makulong na sila, nauna. Hindi na natin pwedeng isisi kay Gloria, kay Noynoy, kay Pangulong Duterte. This is our moment. Bigyan natin ng pangil ang batas. Hulihin sila, hindi man kagad-agad hulihin. Sabi nga, mas malupit nga ito si Manang Amy. Ang sabi niya, ikulong na, nauna. Ako ang panawagan ko lang, umattend. Ito si Michael Ma, doon sa hearing. Pero bakit pinospone nyo? Bakit kinancel ninyo? And also, yung kanyang mga ka-business partner din sa China, Philippines, ay conflict of interest katulad niyang si France Imperial and the First Lady herself. Part siya ng business. Diba? Out of delicadeza, hawak nyo lahat ang negosyo. Then what? Later on, dapat talaga ipahalungkat yan. Ipahalungkat yan sa... Ayan mga palangga, nakabalik na ako. May nagsasabotahe. Ayan, mga hitad. So, nakabalik na ang lola ninyo. So, anyway, yun, na-interrupt tuloy yung train of thoughts ko. But anyway, madaming scholar na nga akong. So, anyway, bakit ito pinipigilan na malaman ng tao? So, na-realize ko, nakipag-meeting si BBM like a day before the hearing, nakipag-meeting siya kay Zubiri at saka kay Martin Romualdez dahil sa kanilang legislative agenda. I don't know, baka part of this agenda. Baka isa sa part, nagtatanong lang ako, baka isa sa mga agenda nila to postpone the hearing para magkaroon pa ng chance na mag-prepare itong mga sinabpina o itong mga witnesses. Bakit kayo natatakot? Hindi pa naman kayo hinahatulan. Pinapakita lang natin yung connection. Okay? Yung connection ng mga tao. Ngayon, conflict of interest. Diba? Saan ka nakakita na itong government official katulad ni France Imperial at kilala ko yan, na nandoon din sa business nitong Michael Ma. Tapos ayan na, buti nakabalik ako. May papakita ako ngayon. Ngayon ito si Clarita, na nagsisinungaling siya, sinungaling kasi ito eh. Alam mo, nakakaawa ako dito dati eh. Pero ito nga mga palangga, yung tungkol sa kanyang appointment, alam ko yun, June 7 yun eh. Pinosyo ni Churorot. Kasi nasa Pilipinas ako noon, June 7. Kailan ba ako mali na Pilipinas? June, July. No, not June. I forgot. I think, ito, tingnan natin ito. Ayan, yung picture na yan. Right? Kasi June 30 ako pumunta sa inauguration. Anyway, so nakita niya yung picture na yan. Ayan yung kaibigan natin yan, si Joe Smith. Oy, Joe Smith, di ka sumasagot sa mga message ko, ha? Magpaliwanag ka. Anong kinalaman mo dyan? Pag di ka sumagot sa akin, lulusubin kita dyan sa kung nasaan ka man. Ayan. Yung ano na yan, although pinost niya yan, nilalungkat ko sa page. Nilalungkat ko sa Facebook niya. Kahit di ka sumagot sa akin, kaya kong halungkat. Titakpan ko lang yung pagmumukha niya.
Ayan. So, yung office na yan, mga palangga, sa Maharlika Boljaquera, dito sa YouTube. Yung office na yan, office yan ng China Philippines Unified Enterprise, kung saan yan yung opisina ni Mayan si Clarita. O paano magsisinungaling? Paano hindi ko malalaman na si Mrs. President ang nag-appoint yan? Dahil ang conversation namin yan, dahil magkakasama kami ng mga yan eh. Si Chororot kasama yan, part yan ng OFW eh. Alam namin yan. So alam namin kahit paano, inappoint si ganito, inappoint si ganyan. Pinatawag siya ni First Lady, ganyan. So ngayon, ito yung office ni, ayan, yan yung office pareho ng China-Philippines. Ayan, ng China-Philippines Unified. Ngayon, hindi ko kayo pipilitin na maniwala kayo sa akin. Wala namang pilitan to eh. Ipinapakita ko lang naman sa inyo yung relation. Na ang opisina, imagine niyo, nung inappoint si Clarita Carlos, si Prop, na binigyan siya ng generous allowance ni Mrs. President, binigyan siya magkano? Ilang milyon ba Prop ang binigay sa'yo? Doon ka in-appoint sa opisina, doon ka sa opisina ng China, Philippines, China, Philippines Unified Enterprise. Imagine niyo ito, lawakan natin. In-appoint si Clarita Carlos doon mismo sa opisina ni Michael Ma na sangkot dito sa illegal na sa smuggling. Dito ka sa Senate, sa Congress, hearing sa Congress. Kung bakit doon sa opisina nitong Chinese na ito, doon magmi-meeting. Parang napakalaking paisipan sa akin. Kung wala silang kinalaman sa business nitong Chinese company na ito, na hawak lahat ng negosyo, sabi ko nga, merchandise, fuel, healthcare, tourism, name it, lahat ng maisip mong negosyo, hinahawakan itong China, Philippines na to, na kung saan mga 30 lang katao ang kanilang empleyado. At doon din mismo, iminit si Clarita Carlos sa China, Philippines United na yun. Unified na yun. So, mag-iisip ka. Kaya nga, para magliwanagan na ang buong bayan, Mrs. President, ilabas niyo si Michael Ma. Huwag nyo i-clone. Huwag kayong magpabagal-bagal. Ilabas niyo siya, ilahat. Tapos sa Congress, gusto namin siya marinig kung ano ang kanyang sasabihin. At check ko lang yung yung date dito kasi pinost ni Chororot galing sa anong date ba to? Dali Kung anong date ba pinatawag si Clarita kasi sinend lang sa akin tong picture na ito. Talagang tinatrabaho ko ng mga hitad. Okay. Sana kasi mini-message ko to si Joe, yung kasama dun sa picture. Ayaw niya akong sagutin. Ewan ko sa buruhang yun, medyo nanahimik na sa palis. Baka nabubuisit na rin sa pagmumukha ko. Ganon talaga. Nakakabwisit talaga ang pagbumukha natin kapag totoo ang sinasabi natin dito. Ngayon, ito mga palangga. Okay. Ano sabi dito? Diyan ko nga lang yung date. Sinasabi dito si Chororot Tosok si Talaquera. Tignan natin. Ba't nawala na yung picture ni Talaquera? Ano sabi ni Talaquera dito? June 7? Kaya ba ako? April ako umuwi sa Pilipinas. June 7. Are you kidding me? Is it June 7 or July 7, Chororot? June ba to? Well, anyway, whatever. Kung ano man yung date na yan. Ang ipinapakita ko lang dito sa inyo mga palangga, yung si Clarita Carlos, alam na alam ko nung pinatawag siya ni Mrs. President. Alam mo, ugat-ugat kasi to. Kaya ang pinag-uusapan natin, hoarding din Clarita Carlos kasi appointment na si Mrs. President ang nag-appoint sa kanya. Nakwento ko na after all, sinibak siya, hindi siya makalapit kay Mrs. President, kay BBM. Alam niyo na yung kwento yun sa nakalaang vlog ko. Ito lang ang pagpapakita sa inyo na dito, dahil sa paghalongkat natin ng mga pictures, ng mga ebidensya, mga basihan natin, na tayo dito ay para sa katotohanan, para sa taong bayan. Kaya big question, bakit doon miniting si Clarita Carlos sa opisina ni Michael Ma? Diba? So, well, kung siya ay part ng smuggling and hoarding, business partner sila ni Martin Araneta, pwede naman sa opisina ni PBBM.
Well mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating talakayan. Makikita natin na tila walang ang sasantuhin si Amy Marcos para sa taong bayan. Kaya naman dapat nang makulong ang mga smuggler at mga protektor neto. Just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinion at ating pag-uusapan.